Hello everyone, ito na ang ating final product sa aking niloto na spaghetti bolognese. At ayan, nilagyan ko ng talong na may itlog at flour na pinirito. Bali decoration niya yun guys para gumanda ang ating presentation. At ito naman ang aking mga ingredients sa aking bolognese. That is sausage. Masarap na sausage yan. At mayroon akong bolognese. Ayan, sarap kasi. At ayan na, lagyan natin ng tomato sauce. Mayroon akong can and the jar. Combine ko sila. Kasi masarap yan pagsamahin. At mayroon naman tayong talong, isang talong, hihiwain ko yan. Mayroon tayong onion, garlic, black pepper, salt, paprika, cumin, and the last is provincial herbs. So, ayan ang aking mga spices sa aking pagluluto ng spaghetti bolognese. So, ayan guys, ready na tayo. Maglagay muna tayo ng oil. At unahin muna natin yung garlic sa paggisa. Patuloy lang ang paggisa at isunod naman yung onion. Patuloy lang ang paghalo hanggang sa mag-brown at magbango. Ngayon, i-add na natin ang ating ground meat. At tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa magkahiwalay yung ating meat. Pag naluto naman yan, ay magsiseparate naman yan sila. Ayan, hanggang ma-mix yung ating mga meat and ngayon, dagdagan natin ng tomato sauce na. And isang jar. So, dalawang klaseng tomato sauce ang ginamit ko. Ngayon, lagyan natin ng tubig. Kasi sayang naman yung kanilang taste na meron pa naman. So, additional na rin yan ng tubig para hindi wala ng sauce ang ating bolognese sauce. Ayun guys, tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo at isimmer natin yan ng 20 minutes. Ngayon, idagdag na yung black pepper, salt, paprika, cumin, at provincial herb. So, lahat-lahat ay nandyan na. Haluin natin at lagyan ng takip at isimmer ng mahina ang apoy para hindi maubusan ng sabaw. So, habang naghihintay tayo sa ating sauce, ihanda na natin yung paghiwa ng ating sausage. Gustong-gusto ko yung sausage na yan guys kasi initin mo lang yan sa frying pan at gawing hotdog sandwich. Napakasarap na. Lagyan mo ng ketchup at saka mustard. Wow, sarap-sarap na yan na sandwich. Kaya masarap din yan ihalo sa mga niluluto. Tingnan ninyo guys. Malaki ang pag-slice ko para malasahan talaga ang pieces ng sausage pag kinain mo. Okay, ready na ang ating spaghetti sauce or bolognese sauce. So, i-add na natin yung ating sausage. At masarap kasi pag na-simmer ng matagal ang sausage, lumalabas ang kanyang lasa or maging very tasty talaga. Masarap na klase kasing sausage yan guys. Ngayon, i-simmer ulit yan. At lagyan ng takip ulit. So, maghintay tayo. Ayan guys, nilipat ko yung aking
bolognese sauce kasi mag-init na ako ng tubig para sa ating pasta. So, ayan ang aking eggplant or talong. Hiniwa ko na, ready na yan. At naghanda na rin ako ng 3 itlog. At nilagyan ko na yan ng salt and pepper din para magkaroon ng complete taste. Nilagyan ko na rin ng 2 tablespoon of flour. Ayan, hinahalo na natin guys. At i-mix na natin mamaya ang ating talong. So, kumulo na yung tubig ko para sa pasta. Ilagay na natin yung pasta. Ibang klaseng pasta ang ginamit ko guys. Yung parang spaghetti siya pero flat siya. Ayan, ready na yung ating pasta or spaghetti flat. And then yung ating bolognese sauce. Ready na rin. Tingnan ninyo. Oh. Hinihintay na lang ang kumakain dyan. At habang tapos na yung ating bolognese and pasta, ayan. Iluto naman natin ang ating talong. Ihalo muna natin ng maigi para equal ang paghalo sa kanyang sauce na itlog at flour. At ayan, ready na tayo. Nagapreto na tayo guys. So, hintayin natin na maging toasted or crunchy. Ingatan lang natin, bantayan natin ng maigi na hindi masunog para masarap ang lasa pag hindi sunog. So, ayan, ready na guys. Kukunin na natin. At isunod naman ang next na salang. Yan guys, tingnan ninyo. Pang decoration lang yan sa mga restaurant. Ganun din, ginagawa nilang decoration. Gustong gusto ko yan. So, ayan na ang pinaka-final nating pagluto ng ating talong. At hintayin natin na maluto yan. So, ayan guys, ang aking violet na basilic at saka cheese. Pang decoration lang natin yan. Ready na rin tayo, sit na tayo. At ready na magawa ng plate. Mabilis ang paggawa ko guys kasi ginagutom na ang lahat. Gusto nang kumain. So, ayan, binibilisan ko na ang aking movement at effort. Kasi hinihintay na ako. Ayan guys, so lagyan na natin ng sauce para makakain na. At ilalagay lang sa taas, hindi ko ihalo. Bahala na sila maghalo sa kanilang plato after. Mas maganda naman yung gawin ng ganun lang. And para makita naman ang kanyang beauty, of course, ang presentation nandyan. Kailangan din mayroon tayong konting presentation. Kasi pag kumain tayo sa restaurant, walang presentation. Just like there's no taste. So ngayon guys, lagyan natin ng cheese. Of course, ayan, nag-melt na yung cheese kasi mainit yung ating sauce. Mainit na mainit. Masarap kainin pag medyo mainit. Lagyan natin ng chopped violet basilic. Maraming nagusto sa aking violet na yan basilic kasi hindi very common. Ngayon, i-decorate na natin ang ating talong. Ayan guys, sarap-sarap ako sa talong na yan. Gusto ko yan anuhin lang, imukbang. Ayan, so ready na. Lagyan na lang natin ng isang dahon ng basilic para maiba naman ang kulay. Of course, dinagdagan ko pa ng cheese kasi parang kulang para sa akin. So, pwede naman magdagdag ang bawat isa. Ayan, ready to eat. 18 euro yan guys pag kinain mo sa restaurant. So, mas masarap na lang magluto ka. At masarap naman kumain habang under the coconut tree.